Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay Genesis, Kabanata 44, talata 1 hanggang 7. Ang nawawalang kupa. Inutusan ni Jose ang kanyang katiwala, punuin mo ng trigo ang kanilang mga sako, at bago mo isara ay ilagay mo ang salaping ibinayad nila. At sa sako ng pinakabunso, ilagay mo pa ang aking kupang pilak. Ginawa naman ng katiwala ang iniutos sa kanya. Kinabukasan, maaga pa'y umalis na ang magkakapatid, sakay ng kanilang mga asno. Hindi pa sila nakakalayo sa lungsod, inutusan ni Jose ang kanyang katiwala. Habulin mo ang mga taong iyon at sabihin mo sa kanila, bakit naman ginantihan ninyo ng masama ang kabutihang ipinakita namin sa inyo? Bakit ninyo ninakaw ang kupang pilak ng aking Panginoon? Iyon ang iniinuman ng aking Panginoon at ginagamit din niya iyon sa panghuhula. Napakalaking kasalanan ang ginawa ninyong ito. Inabutan sila ng katiwala at gayon nga ang sinabi sa kanila. Sumagot naman sila, ano pong ibig ninyong sabihin? Bakit kayo nagsalita ng ganyan? Ni sa isip ay hindi namin magagawa iyan. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Magandang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotions sa books of Genesis chapter 44, verse of 8 to 14. Nakita naman ninyo, nakarating na kami sa Kanaan. Gayon pa man, ibinalik pa rin namin sa inyo ang mga salaping nakita namin sa loob ng aming sako. Bakit kami magnanakaw ng pilak o ginto sa tahanan ng inyong Panginoon? Ginoo, kung makita po ninyo sa sino man sa amin ang kupang sinasabi ninyo ay dapat mamatay at alipinin ninyo kaming lahat, mabuti, tugon ng katiwala. Kung kanino makita ang kupa, siya ang gagawing alipin. Makakalaya na ang iba. Ibinababa nila ang kanilang mga sako at pinagbubuksan. Isa-isa nitong hinaluglog hog ng katiwala mula sa pinaka matanda hanggang sa pinaka bata at natagpuan ang kopa sa sako ni Benjamin. Pinunit nila ang kanilang damit sa tindi ng kalungkutan. Ikinarangag muli sa asno ng kanilang mga sako at bumalik sa lungsod. Nasa bahay pa si Jose nang magbalik si Judah at ang kanyang mga kapatid. Pagdating doon, siya yumukod sa kanyang harapan. Purihin po natin ang salita ng Diyos. Amen po. Isang mapagpalang araw pong muli sa ating lahat. Akin pong muling ibabahagi sa inyo ang pang-araw-araw kong gawain mula sa salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa ika-44 ng Genesis, versikulo 15 hanggang 21. Sinabi ni Jose, ano itong ginawa ninyo? Hindi ba ninyo alam na marunong akong manghula? Wala kayong maitatago sa akin. Wala na po kaming masasabing, tugon ni Judah. Wala po kaming maikakatwiran sa mga pangyayari. Diyos na po ang nagbunyag sa aming pagkakasala. Kaya hindi lamang ang kinakitaan ng kopa, kundi lahat kami alipin na ninyo ngayon. Sinabi ni Jose, hindi ko gagawin iyon. Ang kinakitaan lamang ng kopa ang gagawin kong alipin. Ang iba ay makakauwi na sa inyong ama. Lumapit si Judah kay Jose at ang wika, nakikiusap po ako, Ginoo, kung inyong mamarapatin. Huwag sana ninyong ikagagalit. Ang palagay ko sa inyo'y para na kayong Faraon. Ginoo, tinanong ninyo kung mayroon pa kaming ama at kapatid. Ang tugon po namin ay may ama kaming matanda na at bunsong kapatid na anak niya sa katandaan. Sinabi pa naming patay na ang kapatid nito at siya na lamang ang buhay na anak ng kanyang ina. Kaya mahal na mahal siya ng aming ama. Iniutos ninyong dalhin namin siya rito upang inyong makita. Ito po ang mga salita ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Amen. Ang aklat ng Genesis, Kabanata 44, versikulo 22 hanggang 28.
Ipinaliwanag po namin mahirap ilayo sa aming ama ang bata sapagkat maaaring ikamatay niya ito. Ngunit ang sabi naman ninyo, hindi na ninyo kami tatanggapin dito kung hindi naman namin siya maihaharap sa inyo. Ang lahat ng ito sinabi namin sa aming ama nang umuwi kami. Muli kami inutusan ng aming ama na pumarito upang bumili ng kaunting pagkain. Pinaalala namin sa kanya na hindi ninyo kami tatanggapin kung hindi kasama ang bunso naming kapatid. Sinabi po niya sa amin, alam naman ninyong dalawa lamang ang anak ng kanilang ina. Wala na ang isa, maaaring siya'y niluray ng mabangis na hayop. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Devotion for today is from the book of Genesis chapter 44 verse 29 to 34. At kung iyong kunin pa ang isang ito sa akin at may mangyaring sakuna sa kanya, ay inyong ibababa ang aking uban sa Sheol na may kapanglawan. Ngayon, ngay kung ako'y dumating sa iyong lingkod ng aking ama at ang batang ay hindi namin kasama, sapagkat ang kanyang buhay ay natatali sa buhay ng batang iyan, ay mangyayari nga na pag kanya-kanyang nakitang ang bata ay di namin kasama na mamamatay siya at ibababa sa Sheol na may kapanglawan ng iyong mga lingkod ang mga uban ng iyong lingkod ng aming ama. Sapagkat ang iyong lingkod ang siyang nananagot sa bata sa aking ama na nagsasabi, kung hindi ko siya dalhin sa iyo, ay papasanin ko nga ang kasalanan sa aking ama magpakailanman. Ngayon nga ay ipahintulot mo na ang iyong lingkod, aking isinasamo sa iyo, ay maiwan na kahalili ng bata na pinakaalipin ng aking Panginoon, at iyong ipahintulot na ang bata ay umahang kasama ng kanyang mga kapatid. Sapagkat paanong paroroon ako sa aking ama at ang bata ay di ko kasama, baka aking makita pa ang sakunang sasapit sa aking ama. This is the word of God. Amen.